Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post ng Batas PH. Tungkol ito sa response o reply ng Kamara, House of Representatives sa utos ng Korte Suprema na mag-submit sila ng mga sworn information tungkol sa impeachment trial o impeachment case ni VP Sara. Okay. Medyo palaban ang kanilang sagot. Defiant. The House of Representatives has maintained that they followed the Constitution and the House rules in the impeachment proceedings against Vice President Sara Duterte, emphasizing that her right to due process was fully preserved. Comment ako. Ang impeachable official dapat nabibigyan ng panahon na sagutin yung akusasyon sa kanya doon sa Kamara. Ang tanong, nabigyan ba si VP Sara ng ganong pagkakataon? Ang alam ko, wala. Kasi biglaan, February 5, inakyat ang impeachment complaint, pinirma ng 215 senador. May isang pa. Nasaan yung due process accorded to VP Sara? Kasi tinatanong yan ng Supreme Court kung nabigyan ba ng pagkakataon si VP Sara na sagutin yung mga akusasyon sa kanya sa Kamara. According to House spokesperson Attorney Princess Abante, they already submitted their answer to the Supreme Court through the Office of the Solicitor General via electronic filing in the Philippine Judiciary Portal. Okay. Meanwhile, the physical copy will be lodged on Monday. Ngayon pa, Monday. In its response to the Supreme Court's order to submit documents and sworn statements on impeachment matters, the House emphasized its exclusive legislative authority over such proceeding, citing the separation of powers and due process. Ito na yung sinasabi kong palaban. Na huwag mo kaming pakialaman. Supreme Court, amin ito. Tingnan natin. Ito yung exact word ni Abante. The House stands by its position that all 4 impeachment complaints were handled in full compliance with the Constitution. In the compliance, sabi ni Abante, the House also emphasized that with utmost respect for the Supreme Court, it was asserting its exclusive authority over its internal deliberative functions, an authority grounded on the fundamental principle of separation of powers and the legislator's status as co-equal branch of government. Ito na yung sinasabi kong medyo palaban sensya na kayo, medyo maingay dito sa location ko. In short, ang pag-intindi ko ito, opinion ko lang, sinasabi na amin ito, huwag nyo kaming pakialaman kung anong ginawa namin doon sa internal proceedings namin. Kasi kine-question ng Supreme Court, na nagtatanong ang Supreme Court kung anong mga pitsa na i-file, nabigyan ba ng sapat na panahon si VP Sara para sagutin yung akusasyon, saan galing yung authority or yung ginawa ng House Secretary General na pinatulog yung 3 complaints. Ano ba yan? Nabigyan ba ng tagsa-tagsang kopya yung mga congressman bago pumirma? May sapat ba silang panahon para pag-aralan ito? Mga basic question, transparency question. I don't know kung sinagot nila in detail yung mga tanong ng Korte Suprema or diniretso nila na this is our own.
legislative authority with due respect. Sabi yun. With due respect, with utmost respect for the Supreme Court. It was asserting exclusive authority over its internal deliberative functions. So, wala sila kung hindi nila sinagot ang mga specific na tanong ng ng Korte Suprema. Alam nyo nang mangyari kung ako ang member ng Supreme Court, tapos nagmamatigas sila, alam ko na ang aking gagawin. No? Marami nang umaamin kasi na hindi nila nabasa. Yun na lang. Si Senator Marcoleta, ikwinento niya yung kaibigan niyang kongresista na nagkwento, okay, kwinento ng kaibigan niya na hindi niya nabinasa. Basta pinirma na lang kasi kinulong daw sila eh. Kinuha ang mga cellphone. Pirma. Bakit pumirma? According to Congressman Tubichangco, may promise. May pundong i-release. Okay. Pirma. So ngayon, biniro lang ni Congressman Marcoleta yung kaibigan niya, Senator Marcoleta na ngayon, kaibigan niya na, pwede ba magtistigo ka sa impeachment court para sabihin mong hindi mo nabasa? Sabi yung, wag! Parang awa mo na. Pagtawagin mo ako doon, i-deny ko na hindi ko nabasa, sasabihin kong nabasa ko. So, dito na sila ngayon. Ano ba ito? Parang na-corner. And salamat sa Korte Suprema na totohanan, sa tingin ko totohanan itong pagdinig nila sa petisyon na inihain ni BP Sara at ni na Atty. Torion. Baka dito pa lang talo na sila. Kaya marami nang nagsasabi, Dilima, sino pa yung nagsasabi, sina Trillanes, alanganin na sila, judicial overreach daw. Nakikialam ang Korte Suprema, ano ba, si Trillanes, sabi niya, of the 15 members of the Supreme Court, 12 yan. 12 ang appointee ni Digong. Sabi niya, hindi ko naman sinasabi na automatic bias sila. Kailan dito mo makikita, delikado, langanin ang ating kinakaharap. Dahil daw appointee ni Digong ang 12 of them. Ay, nako. Sige, good luck sa Kamara. And salamat sa Supreme Court sa mabilisang desisyon sa usaping ito para hindi mahulog sa constitutional crisis. Salamat mga kaibigan sa inyong suporta sa ating channel. Nakakatulong kayo ng maigi sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income sa channel na ito is pantulong sa tribo. Sa ngayon, mayroon tayong livelihood assistance sa kanila. Nagpapatanim ng sayote, saging lakatan at Arabica coffee. Kung may itinanim, may aanihin. Panoorin niyo ang video na ito. Kapi nga 14 na kabulan. Daghan na kayo ginog. Daghan na gyud kayong hinog ana Maharbisa na 14 pa kabulan. Tag 70 ang kilo sa Uy, ingon ani pa. Dili pa siya panitan. 70 ang kilo. 70 ang kilo kung dili pa panitan. Tanaw, libot gyud ang iyang unod. Daghan og unod. Mo ni siya gingalan nga kape nga Arabica. Arabica. 14 kabulan mag-harvest na ka sa kape. So pag makita gid nato nga luwagid kayo ang kape ni Uncle Arnel. So diri mi nakapalit og seedling sa kape nga tag 25 pesos ang kada sa kapunuan. Kay naginaot mi nga makawas mi sa kalisod pohon nga mag-harvest sad mi sa kape. Kay nadasig mi sa among pagbisita dire. Kayo makita gid namo nga dayog na kape apan nagkalain-lain ni og tag iya. Dagan gid kayo gunod. Makita gid nato sa sunod nga pag-harvest dagan na pod karong mga isa ka semana pag-harvest si Uncle Arnel. So mo ani mi dire mo bisita mi. Kay nadasig mi sa pagkakita namo sa kape. Nga daghan ang unod. So makita gid nimo nga daghan kay unod sa Arabica nga kape. Ito kung ay mais babrak mais. Na mais
Nindo tagid sa lugar sa kapihan ni Uncle Arnel. So muna ang una niyang tanong, mga 12 years na. So maupod niya ang 14 months iyang tanom nga kapi. So nadasig yun ni ani sa pagpananom. So pananom nami og maghawas mi sa kalisod og naa nami hatag sa mga anak nga kinahanglanon nila sa ilang pag-eskwela aron makalampo sila kung naa sila kurso pohon na nami makaabag sa pagpaningkamot.